Nang makarating na ang ikalawang prinsipe sa Heavenly Demon Palace, ay napansin niya ang Bloodheaven's Bladesman, at agad naman niya itong binati, at masaya siya na nagkita silang muli. Sumagot din naman ito sa kanya, at nangungumusta, at gusto niyang malaman kung ano ang mga nangyayari ngayon. Sinagot din naman agad ng prinsipe na basahin na lang niya ang report na kanyang ginawa, ngunit ang gusto ng Bloodheaven's Bladesman ay marinig ito mula sa kanyang mga bibig. Wala namang maisagot agad ang ikalawang prinsipe, at bigla siyang napaisip habang tinitignan ang dalawa, na dahil nag-observe lang ang mga ito ay tinitignan nila kung ano ang kanyang magiging sagot sa Bloodheaven's Bladesman. Insinalaysay naman niya agad ang lahat at ang kapatid ng matandang ito ay gumawa ng napakaraming kasalanan at habang siya ay inaresto ay nagtangka itong patayin siya. At humihingi naman ito ng paumanhin sa pagkakamatay ng kanyang kapatid. Naiintindihan naman ito ng Bloodheaven's Bladesman, ngunit ang hindi lang niya mapagtanto ay bakit siya nito atakihin samantalang ang kanyang mga krimen ay kalat na. Naisip naman ng prinsipe na baka nung mahuli na nila ang commander, ay humingi ito ng tulong sa Bloodheaven's Bladesman, at sa ngayon ay alam na ito ng matanda na siya ang pumatay sa kapatid niya. Sinagot naman niya agad ito, at hindi niya alam kung bakit ginawa ng commander yon. At baka hindi nito matanggap na nahuli siya ng mas bata sa kanya. Nakita naman ng matandang ito ang bangkay ng kanyang kapatid bago siya pumunta sa palasyo, at tinitiyak niyang ang kanyang kapatid ay sinaksak sa kanyang dibdib ng isang atake lamang. At kasabay dito ay pinuri siya ng Bloodheaven's Bladesman na siya ay lumalakas na ngayon, at hindi niya inaakala na makakaya niyang patayin ang kanyang kapatid ng isang tira lamang. At sinabi naman ng prinsipe na ang lahat ng iyon ay dahil sa kanyang ama. At dahil ang commander ay galit na masyado, malamang ay hindi nito nagamit ang kanyang buong lakas. Nagpasalamat din naman agad sa kanya ang Bloodheaven's Bladesman, at nalaman na nito ang lahat ng katotohanan, at siya ngayon ay nabunutan na ng tinik. Ngunit napapaisip naman ang prinsipe, na ang matandang ito ay hindi man lang nagpapakita ng kahit na kaunting pagkagalit sa kanya. Hindi lang niya pinatay ang kanyang disipulo, pero ngayon ay isinama pa niya ang kapatid nito, kaya't ang inaasahan ng ating bida ay ang galit nito ay nasa limit na. Bigla din namang napalingon ang matanda patungo sa cult leader, at para bang ito ay may sinasabi, habang sila ay nagtitinginan. At bigla namang nagsalita ang cult leader, na ang Bloodheaven's Bladesman ay gumawa ng preparation para sa paglilibing ng kanyang kapatid at siya ay magpahinga na muna. Nagpasalamat din naman ang matanda dito at siya ay hinay-hinay na bumaba sa hagdan para magpaalam. Nang magkalapit na ang prinsipe at ng Bloodheaven's Bladesman, ay napaisip ang prinsipe na habang nagtitinginan ang dalawa, ay parang sinasabi ng matanda sa kanyang ama na sumusobra na ang kanyang mga ginawa, at nakiusap na baka pwedeng siya ang humawak sa sitwasyong ito. At pinuri naman agad niya ang chief advisor, dahil sa lahat ng ebidensyang kanyang nalikom ay nagdulot ito ng pagsasara ng kasong ito. At tinanong pa rito kung nasaktan ba siya, at nagpasalamat naman ng prinsipe, dahil ito ay concerned sa kanya. At habang nag-uusap pa silang dalawa, ay biglang may naglakad patungo sa ikalawang prinsipe. Dala nito ang reward na ibibigay ng cult leader para sa kanya, dahil sa kanyang magandang ipinakita. At makikita naman na sa loob ng box ay ang isang espada, at nagulat ang prinsipe sa kanyang mga nakikita. Napapaisip ang prinsip at ang espadang ito ay Black Demonic Sword, ang isa sa kanilang treasure sword kasama ng White Demonic Sword. At nag-request naman ang prinsipe na kung gusto ng kanyang ama na bigyan siya ng reward ay mas nababagay sa kanya ay ang White Demonic Sword. Ngunit pinanindigan naman ng cult leader na ang nababagay sa ikalawang prinsipe ay ang Blank Demonic Sword. At nagpasabi naman ang prinsipe na para bang ang kanyang ama ay konti lang ang nalalaman sa kanya habang hinuhugot niya ang espadang. At nang itinaas na ng ating bida ang Black Demonic Sword, ay napaisip siya, at hindi niya inaakala na maglalabas ito ng mga cold energy, kahit na hindi pa niya ito hinahaluan ng kanyang energy. At habang seryoso naman ang tingin ng cult leader, ay napatingin din naman sa kanya ang chief advisor,
at napaisip ito kung proud ba ang cult leader dahil nakikita niya ngayon ang prinsipe na masaya. Sa sitwasyon ngayon tunay na nagagalak ang ikalawang prinsipe dahil sa tingin niya na ang reward ngayon ay napakaganda. Sinagot naman agad siya ng chief advisor na hindi pa sapat ang reward nila dahil ang demonic army commander ay ang kanilang pinakaproblema sa kanilang kulto at hindi niya lubos maisip na matatapos agad ito ng ikalawang prinsipe ng napakalinis. At tinanong din naman agad ng chief advisor kung inaasahan ba niya ang pangyayaring ito. At hindi din naman ito inaasahan ng cult leader at sinabi pa niya na maswerte na ang ikalawang prinsipe kung makaligtas siya doon. At naisip naman ng ikalawang prinsipe at alam niya ang kanyang ama ay nagtitiwala sa kanya dahil na-master na niya ang soaring sword art at sigurado ang ikalawang prinsipe na alam ng kanyang ama na kinain niya ang demonic essence pill at naniniwalang siya ay hindi basta-basta mamamatay. At baka hindi din niya inaasahan na ang demonic army commander ay mamamatay. At habang napapatingin ang ikalawang prinsipe sa espada, napapasabi siya sa kanyang sarili na alam niya ang dahilan kung bakit ibinigay ito sa kanya ng kanyang ama, na ngayon siya ay nagbibigay ng babala sa Bloodhaven's Bladesman, na sapagkat pinupuri nito ang kanyang mga ambag sa kulto ay hinding-hindi itatakwil ng cult leader ang kanyang anak dahil lamang sa insidenteng ito. At agad naman nagpasalamat ang ikalawang prinsipe sa kanyang ama sa pagbibigay ng espadang ito, at pahabol pa niya ay gagamitin niya ito kung anuman ang nasa isip niyang tamang gawin. At wala din namang imik ang cult leader at napapatingin lang ito sa kanya, at sabi pa niya ay pwede na itong makaalis. At nang papalabas na ang prinsipe sa palasyo, ay bigla siyang may narinig na tinatawag siya. At sinabi nito na baka gusto niyang magpahinga muna at tumambay sa gilid. Nang tinignan ng prinsipe kung sino ang nagsalita, ay makikitang ito ang Bloodhaven's Bladesman na nakaupo sa gilid. Alam naman ng prinsipe na hindi basta-bastang aalis lamang ang matandang ito, kaya't hinay-hinay siyang lumapit dito para makipag-usap. Ngunit habang papalapit siya ay agaw pansin para sa matanda ang espadang nasa tagiliran ng prinsipe. Kaswal siyang tumabi sa matanda at binati pa nga ito. Nang papaupo na ang prinsip ay sinalubong siya ng galit na mukha ng Bloodhaven's Bladesman at sinisisi siya sa pagkamatay ng kanyang kapatid dahil sa pag-ambush nito, wawasakin nito ang kanyang katawan sa maliliit na mga piraso at ito ay kanyang i-offer sa puntod ng kanyang kapatid. At ramdam naman ng prinsip ang napakalakas na aura ng Bloodhaven's Bladesman. At patuloy pa din ang paglalabas niya ng kanyang aura na mayroong matatalas na tingin sa ikalawang prinsipe. Ngunit sa di inaasahang pangyayari ay bigla itong napangiti at natanggal ang galit na ekspresyon ng kanyang mukha. At bigla namang sinabi ng matanda na iyon ba ang inaasahan niya matapos ang lahat ng nangyari, habang inaasahan naman niya ang handle ng espada ng matanda at pinigilan niya ito baka siya balyahin na naman sa kanyang tagiliran. At bigla naman ding sumigaw ang ikalawang prinsipe, at sinabing ang putang inang matanda ka wala kang pinagkakatandaan, bakit niya sinisira ang order ng kanilang kulto para lang sa kanyang mga personal na kagustuhan, kung meron siyang gawin na anuman patungkol sa kanyang corrupt na kapatid, ay puputulin ng prinsipe ang kanyang katawan at ito ay kanyang pipinuin hanggang sa maging alikabok na lang. At bigla naman ding napangiti ang ikalawang prinsipe, na kung iyon ang sinabi ng Bloodhaven's Bladesman ay ito din ang kanyang magiging sagot sa kanya. Kaya't nagulat na lang ang matanda, at nabigla na kayang-kaya din siya ng prinsipe. Sa sandaling iyon ay biglang napatawa ang matanda ng napakalakas. Ang nakakabinging tawa niya ay nagdulot ng pagsakit ng tainga ng prinsipe, at umabot pa ito sa ibang parte ng kanilang palasyo. At nang natapos na itong tumawa ay sinabi niya na dapat ay hindi brutal na pinatay ang kanyang kapatid para man lang sa kanyang kapakanan. Sinabi din naman ng prinsipe na ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para tapusin na hinuhuli lang niya ito. Ngunit sumusobra na ang ginawa ng kanyang kapatid at masyado na ang kanyang mga ginagawa. At naintindihan din naman ito ng Bloodhaven's Bladesman. Napatingin din naman ang prinsipe dito. At sinabi niyang alam nito na mayroong korupsyon na nangyayari sa demonic army at bakit wala lang siyang ginawa dito.
Pero sinabi naman ng matanda na hindi ito nakikinig sa kanya. At nang marinig niyang namatay ang kanyang kapatid ay naramdaman niyang parang nabunutan ng tinik ang kanyang dibdib, at ngayon ay wala nang makakahadlang sa kanya. Hindi din naman makapaniwala ang prinsipe na ang matandang ito ay nagiging honest masyado patungkol sa relasyon nila ng kanyang kapatid. At sandali din namang nabalot ng katahimikan, at biglang nagulat ang Bloodhaven's Bladesman, dahil narinig niya sa prinsipe na sinabi nitong naintindihan niya ang kanyang nararamdaman. Dahil kung marinig niyang mamatay din ang kanyang nakakatandang kapatid, ay gagaan din ang kanyang loob na hindi siya ang papatay sa kanyang kapatid. At hindi din naman makapaniwala ang matandang ito sa kanyang mga naririnig, at klarong-klaro sa mukha ng ikalawang prinsipe na seryoso siya sa lahat ng kanyang mga sinasabi. Nagulat naman ang matanda sa ikalawang prinsipe, kaya't ibinaling na lang niya ang kanyang tingin sa kalangitan, at napasabing parang magiging mainit ang panahon ngayon. At umalis na siya nang wala man lang naririnig na sinasabi galing sa prinsipe. At dagdag pa ng matanda na mabuti na lang at hindi siya mahina pagdating sa init. At sa mga sinasabing ito ng Bloodhaven's Bladesman, ay hindi siya maintindihan ng ikalawang prinsipe. Maliban lang sa sinasabi nitong gumaan na ang loob ng matanda, at posible pa din na nagpaplano ito na patayin siya dahil siya pa din ang pumatay sa kapatid nito. O baka hayaan na lang niya ang mga nangyaring iyon kagaya ng mga nakalutang na ulap sa langit, at kahit na ano pa man ang nangyari ay walang pinagsisisihan ang prinsipe sa kanyang mga ginawa. At sa loob naman ng training hall ay nagpa siya ang prinsipe na mag-ensayo. Nakafocus siyang masyado sa paghugot sa kanyang Black Demonic Sword, at sinabing ang unang pagkakataon sa pagtanggap ng bagong espada ay napaka-importante. Ang espada ay dapat na maging isa sa kanyang may-ari, at ang napakalakas na espadang ito ay nakikipagkaisa sa may-ari ng mas mataas na level na at mas malalim pa kaysa sa ibang mga normal na espada. Sapagkat hindi naman kayang i-reject ng espada ang kanyang may-ari, kapag ang ritual ng pagkakaisa ay hindi nagawa ng maayos, siguradong hindi nito kayang mailabas ang totoong potensyal ng kanyang espada. Kaya't napangiti na lang ang ikalawang prinsipe, at nagagalak itong makilala ang kanyang espada, at sinabi pa nito na siya na ang bago nitong master. At sinimulan na nga ng ikalawang prinsipe ang mag-training gamit ang espada, at ngayon ay hahaluan niya ito ng energy. Pinakiramdaman niya ng husto ang Black Demonic Sword, at ngayon ay nabibigla siya sa mga potensyal ng espadang ito. At sigurado siya ngayon na ang espada ay kakaiba sa lahat, kaya't gustong-gusto niya ito. Iwinasiwas niya ang espada habang lumalabas naman ang cold energy aura nito. Buong determinasyon niyang sinimulan ang paggamit ng bagong teknik, at tumalon siya ng pagkataas-taas habang pinapauna ang kanyang espada. At sinabi niya sa kanyang sarili na pansamantala ay ang sword technique na ito ang gagamitin niya lang muna. At habang hindi pa siya gaanong malakas ay ito lang muna ang kanyang gagamitin, habang ipiniperform naman niya ang bagong potential na kanyang natuklasan sa espadang ito, at napasabi din siya sa espada na maghintay muna ito at sabay silang lalakas. Hindi kalaunan ay nagmeditate muna ang prinsipe, at nang umabot na ang takip silim ay ipinagpatuloy din naman niya ang kanyang pag-ensayo. Napansin din naman siya ni Leanne habang may dala itong tsaa para sa prinsipe, ngunit napagpasyahan niya munang hindi tumuloy at baka siya ay makasira sa konsentrasyon nito. Pawis na pawis din naman ang ikalawang prinsipe, at sa ngayon ay kontrolado na niya ang espada at gamit ang cold energy aura nito, hanggang sa di kalaunan ay unti-unti na ngang nagpapakita ang liwanag. At yun na nga ay nag-umaga na. At nang mapagpasyahan ng prinsipe na buksan na ang pintuan nito, ay laking gulat niya nang mayroon siyang makita sa labas. Sa ngayon, makikitang napakaraming mga tao ang nakatingin sa kanya, at sobrang sama naman ng tingin nila sa ikalawang prinsipe, habang dala-dala nila ang kani-kanilang mga sandata, at halos lahat ng mga ito ay handang-handa siyang labanan. At napapaisip naman ang ating bida kung baka ito ay ang Sword Demon o baka ang Bloodhaven's Bladesman. At hindi naman alam nagprinsipe kung sino sa kanilang dalawa ang nagsabi sa mga taong ito na pumunta dito o baka dahil nagkusa lang ang mga ito. Ngunit sa kanyang pagsusuri sa kanyang paligid ay iba ang kanyang nararamdaman. Napansin niyang ang lahat ng mga tao dito ay kitang-kita niya ang mga aura,
at ito ay nagpapahiwatig lang na sila ay galit na galit sa kanya. At lahat ng mga ito ay nagpapakawala ng kani-kanilang mga demonic energy patungo sa kanyang direksyon, at kung mapagdesisyonan niyang kunin ang lahat ng mga demonic energy na ito, ay siguradong ang makukuha lang niya ay internal injury kapag siya ay nagkamali. At sa sobrang galit ng mga tao ay patuloy pa din ang kanilang pagre-release ng energy, at dahil dito ay medyo nahihirapan ang prinsipe na saluhin ang lahat ng ito. At nasabi din niya sa kanyang sarili na ang mga taong ito ay nagpaplanong takutin siya at gawin siyang duwag para hindi ito makalabas sa sarili niyang bahay mismo. Ngunit sa isang iglap lang ay mayroon siyang naalala na kapag kinuha niya ang lahat ng mga demonic energy sa ganitong karaming mga martial artist, ay mas lalo niyang mapapalakas ang kanyang meridian strengthening technique. Ang secret na technique na ito ay nagpapalakas sa kanyang meridian sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming energy na inire-release ng napakaraming mga martial artist, at aatakehin nito ang bawat sulok ng kanyang katawan. At kapag mas marami pa ang mga martial artist, ay siguradong mas lalo itong magiging epektibo. At ito ay ginawang oportunidad ng ikalawang prinsipe para gamitin ang kanyang meridian strengthening technique para ito ay mas lalong lumakas. At sinimulan na nga ng ating bida na i-absorb ito lahat, at hindi din naman magpapapigil ang mga taong ito. Sinimulan na nga ng ikalawang prinsipe ang kanyang unang hakbang, at sinuong niya ang napakaraming energy ng buong tapang. Bigla din namang nakaramdam ng mabigat ang mga martial artist, at nararamdaman ngayon ng ikalawang prinsipe na ang level ng meridian strengthening technique niya ay mas lalong tumataas, at ngayon ay nasa second stage na at patungo na ito sa third stage. Habang patuloy niyang tinitiis ang mga energy sa kanyang paligid ay nasasabi niya sa kanyang sarili na gusto pa niya ng mas marami. At tila ba ngayon ay ang lahat ng mga martial artist ay unti-unti nang nakakaramdam ng panghihina, at nagdududa na kung kailangan pa ba nilang ituloy ang kanilang ginagawa. At nasa gitna na nga ang ikalawang prinsipe sa lahat ng mga martial artist na ito, habang patuloy pa din ang pag-aabsorb niya sa mga energy. At sa ngayon ang meridian strengthening technique lalagpas na sa fourth stage at papunta na sa last stage, at ito ang fifth stage. At di kalaunan ang lahat ng mga demonic energy ay unti-unti nang nauubos sa pagkaka-absorb ng ikalawang prinsipe. Idinilat nito ang kanyang mga mata at biglang napaisip, at ngayon siya ay nasa gitna ng mga taong ito. Napatingin naman siya sa gilid at nakikita nitong natatakot ang mga martial artist sa kanya, gayon din ang sa kanang bahagi niya. Pinagpapawisan ang mga ito at takot na takot sa kanya. At sa pagpapatuloy ng prinsipe, ay nakaharap nito ang isang martial artist na nakaharang sa kanyang daraanan, kaya tinignan na lang ito ng prinsipe. At siya ay pinagpawisan ng napakalamig at kinakabahan kung ano ang gagawin nito sa kanya. At bigla din naman niyang binigyan ng daan ng prinsipe, gayon din ang iba pang mga martial artist, at sila ay gumilid para makadaan na ang ating bida. Kitang-kita sa mga mukha ng mga taong ito, na nawalan na sila ng tapang na harapin siya, kaya't napilitan na lamang ang mga ito na bigyan siya ng daan. At sa seryosong aura ng prinsipe, ay nagsimula na itong lumakad. Hinay-hinay lang siyang naglakad, at sa ngayon ay nalagpasan na niya ang mga taong ito. At habang nakangiti ang ikalawang prinsipe, ay napapaisip siya na sa ngayon ang mga sword demons ay kinikilala na ang kanyang lakas. At makikita naman ngayon ang trono sa taas, at habang tinitignan naman ito ng prinsipe na para bang may gusto siyang sabihin dito. Ngunit bigla naman siyang may narinig sa kanyang likuran, at sinabi nito kung gusto ba niyang umupo doon. At nagulat naman ang prinsipe kung kailan ba napunta sa kanyang likuran ang kanyang ama, habang sumagot naman siya dito na ayaw niyang umupo doon at ayaw niyang makulong lamang sa upong iyon. At binara naman agad siya ng kanyang ama, at bakit siya nagpapakasophistikado na naman ngayon. Hanggang sa tumayo sa gilid ang cult leader, at sinubukang paupuin ang ikalawang prinsipe sa upuan sa taas. Nang nasa harapan na ito ng prinsipe, ay pinilit pa din siya ng kanyang ama na umupo. Nang siya ay makaupo na ay tinanong siya ng kanyang ama kung ano ang kanyang pakiramdam habang nakaupo dito. Ngunit napalingon lang naman ito sa kanyang kaliwa, at dito ay nakita niya ang isang silver na estatwa.
Ang akala ng ikalawang prinsipe ay magiging excited siya sa pag-upo dito, ngunit wala siyang nararamdaman, at ganito din naman ang nararamdaman ang heavenly demon. Napaisip naman ang ikalawang prinsipe, noong pinatay ng kanyang ama ang napakaraming tao, at kahit ang kanyang kapatid ay umakyat para sa kanyang trono. At nagtataka ang prinsipe kung ano ba talaga ang kanyang nararamdaman kung hindi ito nagiging excited. At bigla namang sinabi ng cult leader sa kanya na ang mga sword demons ay pumunta sa kanya at nagpa siyang hanapin siya at hindi sila inutusan ng Blood Heaven's Bladesman para gawin ito. At sinabi din naman ng prinsipe na alam pala ito ng kanyang ama. At umakting lang naman ang prinsipe na parang wala lang nangyayari at tinitiis lang niya ang lahat ng mga energy na tinatapon sa kanya, ngunit itinatanggi pa din niyang magpatalo sa kanila. Ngunit nang siya ay makalagpas na sa lugar na yon, ay nagsimula na siyang manginig. At napatanong din naman ang kanyang ama kung nakakatakot ba ang mga taong iyon. Pero sinabi naman ng prinsipe na hindi naman sila nakakatakot at ang kanyang ikinababahala lang ay baka mali ang kanyang paghuhusga. At kung meron mang kahit ni isa lang doon na nagalit at nagtangkang labanan siya, ay siguradong siya ay mamamatay doon at kahit na siya ay makaligtas pa sa laban, ay hindi siya magiging tagapagmana pagkatapos niyang patayin ang sword demons. At yun ang dahilan kung bakit natatakot ang prinsipe. Sa katotohanang mayroon pang iba pang mga sitwasyon na siya mismo ang gagawa ng desisyon na ang lahat ay itataya niya. At patuloy pa din ang kanyang pagsasalita at sinabi pa niya na kung sumasagi ang mga ideyang ito ay namimiss niya ang kanyang ama. At hindi din naman naiintindihan ng ating bida kung bakit niya namimiss ito. At bigla din namang nagsalita ang kanyang ama at sinabi nito na ang demonic humans ay hindi lumilingon at patuloy lang ang kanilang pagharap at dumiretso lang sa pag-abante. At naisip din naman ng prinsipe na baka sinabi lang ito ng kanyang ama at gusto lang siya nitong i-comfort gamit ang kanyang mga salita. At bigla naman din siyang may sinabi dito na mayroon siyang pinag-iisipan na baka gusto niyang palitan ang statwang ito ng mga magagandang babae. Katulad halimbawa ng sikat na Central Plain 4 Flowers. At ngayon na pag-isip-isip ng ikalawang prinsipe na wala ng silbi ang kanyang mga pinagsasalita kaya't siya ay aalis na sa kanyang pagkakaupo. At habang papalayo siya ay tila ba mayroon siyang gustong sabihin sa kanyang ama at habang pababa sa hagdanang ito ay bigla niyang tinawag muli ang kanyang ama. Seryoso niyang tinignan ang heavenly demon at buong determinasyon niyang sinabi na kung pwede ba niyang patayin ang Blood Heaven's Bladesman. At sa impormasyong ito ay biglang tumahimik ang silid, at biglang nag-iba ang mukha ng cult leader habang hindi siya makasagot sa katanungan ng prinsipe.